Meron nga akong on-order online ulit mga mamis at ngayong araw nga yun dumating. Pero bago ko i-unbox yun at i-assemble, kailangan ko munang mag-vacuum dito banda sa kusina pati na rin sa gilid ng ref. Kaya ako mag-vacuum or maglilinis banda dito sa kusina mga mamis kasi yung in-order ko na yun ay para dito sa kusina. Bago pala ako magsimulang mag-vacuum, nilabas ko muna pala yung isda sa ref para nga mamaya kapag okay na natapos na ako maglinis, magluluto naman ako ng ulam namin. Ang dami ko na nga na-order online mga mamis or nabili online pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakabili ng mga bago kong basahan. Pagdating kasi mga mami sa mga basahan na nilalagay ko dito sa harap ng pinto ng CR pati dito sa may kusina, bukod dito sa malaking basahan na gray, gusto ko nahawakan ko yung tela para malaman ko kung absorbent ba yung basahan na nabili ko o hindi. Meron nagtitinda rito ng basahan mga mamis malapit sa amin. And itong mga basahan ko, doon ko talaga yan nabili. Nung hindi ko siya kailangan, lagi-lagi may tinda doon. Pero ngayon mga mamis na kailangan ko na ulit bumili, hindi ko na talaga siya nakikita nagtitinda. Siguro bibili na lang ako ng basahan mga mamis kapag naligaw ako dun sa kaibigan ko kasi nga malapit din sila sa palengke. Magpapasama na lang ako sa kanya na bumili kami ng basahan dun sa palengke nila. Ito at natapos na nga ako mag-vacuum mga mamis at tinunbox ko na nga yung in-order ko online. Bali parehas lang naman to mga mamis nung nakita nyo na basket na nilagay ko sa CR. At nabili ko lang to mga mamis nang wala pang 200. Siguro mga 175 or 176 pesos lang. Ilalagay ko to sa gilid ng rep mga mamis. Wala naman talaga ako sanang planong bumili nito. Pero kasi si daddy mga mamis, masyado siyang nag-aalala sa lagayan namin ng mga tools. Nandoon nga sa taas. Delikado naman talaga yon mga mamis. Lalo na sa mga gaya ko na may kapansanan, tapos mahirap or bawal magtaas-taas ng braso. Kaya sabi ni daddy, ibaba daw. Pero ayoko naman na basta na lang ibaba yun. Tapos kung saan na lang ilalagay. Kaya sabi ko, sige, bibili ako ng basket pero siya ang magbabayad. Ayoko naman na kasi mga mamis madagdagan pa yung mga nakatambak dito sa ilalim ng lababo. Kaya sabi ko kay daddy, sige, kung gusto niya talaga na maibaba ko yung lagayan ng tools, bigyan niya ako ng pambili nga nitong basket. At sakto naman, dito sa gilid ng rep ay kasyang-kasya yung basket nga na to. At buti na lang talaga mga mamis na naisipan ko na magpabili na nga kay daddy ng gantong basket kasi ang dami ko palang pwedeng ilagay dito bukod nga sa tools na gusto niyang ilagay. Meron kasing mga ibang gamit si daddy mga mamis na nakalagay lang dito sa ilalim ng lababo. Tapos hinaalala ko nga din itong mga lagayan ko ng mga ginagamit ko panluto nandito sa may taas ng rep. So ngayon maibababa ko na sila mga mamis at dito ko na nga mailalagay sa basket. Pati yung cling wrap ko, yung parchment paper ko, pati yung gilingan ko ng mga bawang at sibuyas kasi dito lang din talaga nakalagay yun sa ilalim ng lababo. Hindi ko na kasi binalik dun sa may lagayan sa taas kasi nahihirapan din ako talaga na kunin. Pag wala si daddy, ako ang kailangan kumuha. Buti na lang talaga mga mamis talagang nagre-reklamo si daddy sa mga lagayan ng tools kasi kung hindi ko maisipan talaga na bumili ng basket na to. Bale, ito yung lagayan ng tools mga mamis na nakalagay dun sa taas. Mabigat kasi talaga yan mga mamis dahil puro mga bakal-bakal nga ang laman niya, mga plies, mga screwdriver at kung ano-ano pa. And kung napansin nyo naman kanina mga mamis nung inabot ko tong mga lagayan ng tools, tumingkayad pa ako. So yun yung inaalala ni daddy mga mamis kasi nga baka bigla ako mabitawan. Bali sa pinakailalim mga mamis ang inilagay ko doon yung mga pang spray ni daddy sa motor. Yung sa pangalawa naman doon nga nilagay yung mga tools. Sa pangatlo yung parchment paper, yung cling wrap tsaka yung packaging tape. Tapos dito sa pinakaibabaw dito ko nga ilalagay yung gilingan ko ng bawang at sibuyas pati na rin yung mga lagayan ko nga ng mga sandok ay ginagamit ko sa pagluto. Bago ko nga ulit inilagay dito sa gilid ng rep mga mamis, nagpunta muna ako dun sa sala para ipakita kay daddy na saktong kagigising lang din niya para alam niya kung saan nakalagay yung mga hanapin niya. Natuwa nga siya mga mamis na pagkakita niya kung saan nakalagay yung mga tools at napasabi talaga siya na sa wakas daw ay hindi na delikado yung lagayan namin. So kasi si daddy mga mamis hanggat nakikita niya yung isang bagay na delikado para sa amin, hindi niya talaga ako tatantanan mga mamis. Araw-arawin niya ako hanggat gawan namin ng paraan yon. Ngayon nga mga mamis ay nasolusyonan na yung pinoproblema ni daddy at hindi lang siya yung natuwa, pati ako mga mamis sobrang natuwa din kasi nagkaroon nga rin ako ng mga lagayan. Dahil magtatanghali na nga din mga mamis at tapos naman na ako sa ginagawa ko, sunod ko naman gagawin ay magluluto na nga ako ng ulam namin. Kaya naman isa-isa ko na kinuha yung mga gulay sa rep kasi sakto naman yung isda ay lumambot na. Dapat nga talaga hindi pa ako magluluto ng sinigang isda ngayon kasi nga nung isang araw kakatinolang manok lang namin. Kaya dapat ibang ulam muna talaga ang lulutuin ko ngayon. Pero dahil nag-aalala nga ako mga mami sa nabili kong kangkong, baka abutan na talaga ng pagkasira kaya naisip ko na itong sinigang na isda na nga lang ang ulamin namin para nga maluto na yung kangkong. Isang buong bangus lang mga mamis na hinati sa tatlo yung kinuha ko, tapos yung isang buo naman ay binalik ko sa rep dahil hindi ko pa naman yon lulutuin. Asya na sa amin
yan mga mamis, actually hatiin ko pa ngayon sa dalawa. Bali yung kalahati ulam namin ngayon, tapos yung susunod naman para sa kinabukasan. Malaki-laki naman kasi mga mamis yung bangus, at pag ganito naman talaga ang ulam namin na sigang, talagang nilalaban ko yan sa mas maraming gulay kaysa sa laman. Kung nakita nyo naman yung sitaw ko, napakarami talaga. Sa kangkong nakukulangan ako, dapat talaga ibibili pa ako. Pero naisip ko dahil hahatiin ko din naman yan, bukas na lang ako bibili kapag initin ko na yung kalahati. Sa mga hindi nakakaalam mga mami, sobrang paborito ko talaga ang sinigang, at kapag sinigang talaga mga mamis, gusto ko ay para kang nagluluto ng nilaga sa dami ng sabaw. Hindi ako mahilig mag sobrang dami ng sabaw pagdating sa kanin mga mamis, kahit sinigang yan. Pero ang ginagawa ko kasi talaga dyan mga mamis, pinapapak ko kasabay ng maraming gulay. Kung napansin nyo pala mga mamis, pinrito ko muna yung isda bago ko nilagay dito sa sinigang. Kasi mga mamis, ayoko talaga na yung isda ilalagay ko siya na dito sa pinapakuluan kong sabaw. Tapos nagiging kulay puti siya. Piling ko hilaw pa din mga mamis, kaya ang ginawa ko, pinrito ko muna kahit konti. Anyway mga mamis, ito natapos na ako magluto ng sinigang. Naghiwalay na pala ako dito sa lagayan para nga to sa ulam namin bukas ni Athena. Kasi bukas si Daddy hindi kakain dito dahil meron siyang event. Mas maaga yung alis niya, kaya kami lang ni Athena ang kakain.